how to be a rockstar virtual assistant. So kapag tapos na kayo sa nurturing the business, kunyari onboarding na kayo sa client nyo, paano nga ba maging rockstar virtual assistant? Remember, so that you know, the stability of your job will depend on how you perform. If you're not performing very well, so mag-isip-isip ka na. Okay? AJ, okay lang bang matulog sa shift? Aba, oo! Ako natutulog ako sa shift. Alam ni Mia yan. Ibahago ko kapag natutulog kami sa shift. Diba? Nasa Diba? Discord kasi kami niyan. We have a Discord community. If you want to join co-working space po sa Discord, mapapanood niyo po kaming natutulog habang nagtatrabaho. Yes. Pero, bibigyan ko kayo ng reminder. Pero by the way, thanks to my sister who works as a social media manager for me. So, she's trying to engage on Facebook. So, you can message me on Facebook. My sister will respond right away. Okay? So that you know, your stability of your job will depend on how you perform. So, kapag ganito, pwede matulog sa trabaho, pwede. Tapusin mo muna yung trabaho mo bago ka matulog. That's it. Make sure na wala kang pending task bago ka matulog. That's it. Okay? And eto lang yung, kaya siya nauna kasi sobrang, ano nito sa akin, sobrang lalim ng pinaghuhugutan ko. Okay? Again, magiging stable lang yung trabaho mo if nagpe-perform ka. If hindi, matakot ka na. Okay? So, there's no over-communication. When I say there's no over-communication, it is you and your client. So there's no over-communication. The more na nagko-communicate ka sa client mo, the more na mas nagugustuhan nila yon. Kasi they believe that you are very intentional on what you're doing. And if may isang particular isang step na hindi ka alam sa business, ask them. Sobrang ma-appreciate nila yon. Huwag kang magmagaling. Okay? Next, treat your client as business partner. Ayan. So, wag mo siyang i-treat as a Panginoon. Hindi mo siya Panginoon, okay? Business partner mo siya. That's why kapag nagkakaroon kayo ng meeting, try to deliver the performance of during the month, diba? And tell them, okay, it's the status of our business. Do you have any thoughts? Blah, blah, blah. Ganon. Next is think like a business owner. So, this is very important. Kasi kapag business owner ka na mag-think, nagmamanifest yan sa action mo. Kung dati pabara-bara ka na lang, or should I say, you're a fan of mediocrity, kapag business owner ka, hindi na. Kasi as a business owner, kailangan lahat ng binibigay mo sa client mo, the best, di ba? Hindi dapat, hindi average, right? Kailangan the best. Ultimate yung binibigay mo sa client mo. That's for slide number 24. Tama na sa tamang slide tayo. So, other information, gain in-depth real estate knowledge. Okay, understand the real estate market, terminology, and process along the way. So and also stay updated on industry trends and regulations. Since real estate is a very dynamic industry. Slide number 25, Mia. Next is master essential skills. So ito yung mga skills na essentials. Be clear, concise, and professional in all forms of communication. Whether it is on a meeting, through an email. Paano nga ba maging professional? Pag may Zoom call kayo, mag-turn on kayo ng camera. Client nyo hindi naka-turn on, wala akong pakialam. Okay? Mag-turn on kayo ng camera. Okay? Yun yung pinakamahalaga sa lahat. That's a basic netiquette na kailangan nyong i-practice as a freelancer or Gusto ko virtual. yun, netiquette. Gagamitin ko nga yan. Sa'yo ko first time narinig niyan. You are very smart, Diba? Richard. We have etiquette, we have netiquette, right? So, next is keep track of appointments, deadline, and tasks meticulously. Always use your task management tool or your Google Calendar to track deadlines. And that's your role as a real estate virtual assistant. Track those critical dates. Okay? Kasi nga, magulo na buhay ng real estate agent nyo, magulo pa buhay mo. Siyempre, pangit yun. Kailangan nyo maging organized. Next is familiarize yourself with real estate software such as MLS. MLS stands for Multiple Listing Service, Customer Relationship Management Tools, Property Management System if you are under property management.
and office software such as Microsoft Office and Google Workspace. Konting sundot lang. Sa aking online course, i-discuss ko din ang Google Workspace and Microsoft products on Module 1 and how to create resume. That's why yung Module 1 ko, 1 oras na agad. Kasi nga, jam-pack talaga yon. Okay? Next Question is, pala, AJ, sorry. Ano yung mga iba't ibang klaseng CRM tools na kailangan nilang matutunan? yes. So there are a lot of CRMs available right now. Ang pinaka sikat sa kanila ay ang Go High Level. So yun yung pinaka ulul na, sorry sa term, pinaka, alam mo yun, pinaka Baliw na baliw famous, sila. baliw sila sa Go High Level. Kasi bakit? Integrated na lahat sa loob ng Go High Level. Pwede nilang i-integrate yung social media nila, may email campaign doon, so they don't have to purchase like MailChimp, right? Or other email softwares, right? Ano pa ba? Marami. Pag CRM kasi depende yan sa type of business ng client. Follow-up boss. KV. Yeah, pwede nyo KV Core. Yeah. What else? Yun lang yung naririnig ko sa ngayon. Clavio. Yeah, naririnig ko yan. So, di ba ako pag nagtuturo ako, meron akong CRM tools na tinuturo sa inyo. Like, ClickUp yung ganyan. Iba pa kasi yung CRM tools na ginagamit rin for real estate. So, yun yung mga binention ni AJ. Correct. And thanks for asking about those platforms, right? Para magkaroon na rin sila ng idea. So, invest in continuous learning. So, ako, nag-i-invest pa ba ako? Oo. Last time nga, kaka-attend ko lang nung meeting about sa California Association of Realtors. Hindi ako licensed professional pero umattend ako doon kasi gusto kong matuto ano yung mga bagong forms ngayon sa California na ginagamit. Paano siya gamitin? Bakit siya kailangan gamitin? Kasi magagamit niyo po yun sa trabaho niyo. Ako nagsasabi sa inyo. Next is seek feedback and improve. Regularly ask clients for feedback on your performance and use it to improve your services. Show that you are dedicated to exceeding their expectations. So, ask feedback sa client niyo. May masasakit na feedback, pero kapag masakit, ibig sabihin totoo. Ibig sabihin, kailangan nyo talagang mag-improve. Alam nyo rin yan sa sarili nyo, if kailangan nyo mag-improve, okay? Kailangan nyo yun, kasi yung growth naman, hindi siya laging masarap eh. 'Di ba? Ang growth talaga, kailangan mong sumugal, at kailangan mo mag-invest, kailangan mong masaktan paminsan. If kailangan mo ng growth. Okay. Next is maintain high ethical standards. Demonstrate reliability, integrity, and confidentiality in all your dealings. Trustworthiness is crucial in real estate transaction. Do not expose your client information. I never showed any platforms na meron ako na ginagamit ko sa trabaho ko. Sa online course ko, may documents ako, yes, but I blurred all of the information na pwede niyong makita na about sa client. Okay? If may Data Privacy Act tayo, meron din sila. Okay? And if you are working as a cold caller, please do not loudspeak or do not put your device on a speakerphone and try to converse with the client while on the call. Do not try to tell their address and their message, their phone number while on TikTok live. Okay? I'm not trying to attack someone, but that's pero how we ganun na maintain. din yun. Ganun na rin ba yun? Wala akong mention na name. It's a friendly. It's a friendly reminder, guys. That's how you maintain high ethical standards. Okay? You know how to protect the data of your client. Ayaw nyo rin na mga expose yung data na meron kayo, di ba? And last is deliver results consistently. Meet deadlines, achieve targets, deliver high-quality work consistently. Hindi pwedeng January ang galing mo, February, lelembang-lembang ka, wala kang naipoproduce na maganda. Diba? Kailangan, consistent tayo, kailangan, ganun yung Rockstar VA. Kailangan nagde-deliver tayo ng result talaga on a monthly basis na merong quality. Okay? So, are you ready to be a rockstar virtual assistant? Yes. That's for slide number 29. Yes, of course. If you're ready, start,
Always issue an agreement or contract. Wag kayong syusyunga-syunga na nag-apply kayo sa online jobs, tapos, yeah, let's start. Kinabukasan, start na kayo, wala kayong inisyong agreement or contract. It's a big red flag for you as a real estate virtual assistant. Guys, may available na template sa Google Documents. Pumunta kayo, i-modify nyo lang yon, meron na kayong agreement. I-send nyo. Kung wala kayong digital signature platforms, merong available online, go to ilovepdf.com, send it digitally to your client. Huwag niyong gagayahin yung nangyaring nag-viral ngayon sa TikTok. Yung kay ano ba yun? Kay Alan Kineme ba yun? Tsaka kay Coloret. Kay Nina. Ay, hindi ko alam. Pag-usapan natin sa Discord. Ayan. So, require deposit if possible. Like prepaid service, bayad muna bago trabaho. Para less scam tayo. And dito, pwedeng 50-50. 50% deposit, 50% sa una, then 50% pagkatapos ng cut-off date. Ako ba, prepaid service ba ako? Yes, I'm on a prepaid service in all clients na meron ako. Okay? Next, if you are all over the place or burned out, revisit yourself. Allow yourself to rest. Always uphold work-life balance. Mag-set kayo ng date kung kailan pwede kayong alam ni Mia yan, saksakan ko ng lakas ng uminom. Di ba? Pero, kapag nasa trabaho na ako, I'm focused sa trabaho ko. Nagtatrabaho ako kung kailangan ko magtrabaho, kailangan ko gumawa ng pera para may pang-inom ako. Di ba? Pero if yun naman ay, if Sabado-Linggo, huwag kayo magbukas ng laptop. If yun yung day off nyo. Spend your time with your friends, gumala kayo, kumain kayo ng masarap na pagkain because at the end of the day, nagtatrabaho kayo para makamtan nyo ang masarap na buhay. Hindi para tipirin ang sarili ninyo. Bumili kayo ng fins, di ba? Ng goggles, kung gusto nyo. If you are nagpi-free dive kayo, di ba? Ayan. Tapos Next. kapag wala kayong free dive, gamitin niyo yung goggles niyo habang nagtatrabaho. Correct. Tama. Gamitin yung fins nyo sa CR ninyo. Ganyan. Para naman ma-practice yung mga paa nyo, di ba? Meron lang. Gusto ko lang pagaanin yung ang ating conversation. Kapag napanghihinaan ka na ng loob, dadating kayo sa punto, guys. Alam namin ni Mia yan, di ba? We've been in the industry, let's just say for almost 4 years. And paulit-ulit lang nangyayari sa buhay namin. Thankfully, I have Mia, I have my other friends in Discord. So, mas nagiging magaan ang buhay at ang trabaho. Kasi pagkatapos ng call at ang dami pinag-usap, punyeta, ang dami nakakapag-open up agad kami, di ba? And maganda na meron kayong accountability partners and personal learning networks na kung saan accountability partners sila. Kung in terms of person. Pagsasabihan mo sila na gisingin mo ako after 10 minutes. Yes. Oo, gisingin mo after 10 minutes. Pagising ko pala alas 7 na, shut out na ako. Gisingin mo ako after 10 minutes kasi may meeting ako. Ganon. Yes. O, tatawagan sa messenger. Ito ang masama, naka-DND ka. Diba? Hindi mo maririnig. And credits to Bloggy Mary, who's also my mentor in freelancing industry. Always go back to your biggest why. Sobrang laki ng impact ni Mary sa akin as a freelancer and virtual assistant. Alam natin yan. Diba? If you know Bloggy Mary, shout out to you, mama. Always go back to your biggest why. Ito lagi paghuhugutan nyo. Para kanino kayo bumabangon. Diba? Gusto nyo ba bumalik ulit kayo sa panahon na ang ulam nyo ay hotdog o footlong na hahatiin nyo sa 7 tapos 10 tao kayo maghahati-hati? O di kaya linggo-linggo, pansit canton ulam nyo, iba-iba lang flavor? Gusto nyo bang bumalik sa panahon na kuryente nyo kulang parang installment nyo sa Shopee Pay kasi ang taas? Diba? Ayaw natin yun. Ayaw natin palayasin tayo ng mga landlord natin. And salamat sa freelancing. And ayaw akong maiyak dito, pero parang naiiyak ako. Eto na nga, go. Yeah. Naiiyak ako dahil sobrang laki ng epekto sa akin ng freelancing. Sabihin mo kung bakit. Una, wala kaming bahay. Naranasan ko tumira sa ilalim ng tulay before. Ilang beses kaming napapalayas dahil nga walang pambayad ang ateret mo, 'di ba? Walang bayad ang mujisang nyo kasi wala namang stable income. That's why, yun yung naging reason ko. Sabi ko, kailangan maging magaling ako palagi sa school, sa trabaho, ganyan.
And nung nandito na ako sa freelancing, I found my groove. Sabi ko, this is my arena. I have to excel on this one. And alam nyo, sa sobrang bait ni Lord and sa kasipagan na rin na siguro, daig ng masipag ang matalino, tandaan niyo yan. Kahit gaano ka katalino, pero kung tamad ka, wala kang mararating sa buhay. And salamat kay freelancing, may isa ng degree holder sa family namin and it is At me. ikaw yon. Oh my God. May bahay ako. Kaya huwag kayong paloko-loko sa akin. Kaya sa mga gustong maging asawa na ako, hala! Asawa agad! Charot lang. Gusto ko lang baguhin yung atmosphere. So sa mga nagsasabi na imposible, posible. Okay? O, Kailangan tingnan lang mo. pagtrabaho. May nag-comment, AJ, sabi ni Mamita, I've purchased the online course of our able resource person and I thank him for his wealth of knowledge and experience. Ayan. Thank you, Mamita. Thank you so much. Yeah. And Mamita, if you have question, ask me on TikTok or in Facebook. I'll respond right away. Ganun tayo kabilis, di ba? Hindi natin tinitreat yung mga consumer ng ating course na parang pagbili nyo ng course, okay na, hindi. If kailangan nyo ng tulong ko, tutulungan ko pa rin kayo. Okay? Ayan. So guys, just click, ano nyo lang yung, ano tawag dito? Yung QR code. And then if you want to talk to AJ, pwede po kayong mag-join sa aming Discord channel. Yung Discord channel ko po, link will be in my bio. Anong tawag dito? May mga questions ba sa TikTok, AJ? Kasi hindi ko nakikita yung TikTok. Oo, may nagsabi saan po ma-avail. Mga bakla, i-click assignment nyo, homework. I-click nyo yung profile ko. Sa TikTok I-click yan. nyo yung link ko sa bio ko. Lahat ng nasa TikTok. Unang assignment nyo yan as a virtual assistant, kailangan marunong makinig ng instruction. I-click nyo yung profile ko, may link sa bio, nandun lahat ng helpful links. Community, free online course ko, sa inyo na, andun yung paid online course ko. Ayan, so may nagtanong din, ano daw yung inclusion ng course? Sige, so meron tayong total of 9 modules dun sa course po ni AJ. Correct. Hindi ko lang makita kung ano yung mga title per So, module. on Module 9, we will discuss about the basics, how to create your resume as a real estate virtual assistant, Module 1. Google products. In Module 1. Google products, andun po lahat. And Microsoft products, diniscuss ko din. Real estate terminologies, real estate basic documents, platforms, at marami pang iba.